May buntag sa tanan, no? First time yun ako diri sa tubangan. Salamat yun kay sa Ginoo. Salamat kay sa opportunity na ginahatag sa ato ang leader sa ato ba na kanang maka speak ta diri. Sagaran dira rin ko luyo sa camera pero ang promotion sa Ginoo dili malikayan kada gikan to sa likod ibalhin pa ta diri sa tubangan. Nakita na og atubang diri karon. And we pray and we thank God na kanang kita yung tanan gamiton sa Ginoo na kanang dili ang kutob na kita maminaw ra dira kanang mag-serve lang sa Ginoo sa mga kuan but dalon ta sa Ginoo sa lain na pud na level ba na pagpangalagad kanang isa ni karon inani di pa kayo. So mag-ato ta sa kuan, magbasa ta sa akong kuan ato ang giandam karon na kuan pulong sa Genesis 15:1 New King James Version atong kuan basahon. So ano siya dire? Ano na tayo screen day dira o na kuan gitaod dili ata mo ilingi dire. Pero magbasa na ka dire sa kuan kay medyo sulaw. Pero okay mabasa gyapon. Okay, good. So ano siya? After these things the word of the Lord came to Abram in a vision saying, "Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward." Nindot kay siya na kuan mo no? I am your shield, your exceedingly great reward. Pag sutian ni sa Ginoo ba, nabasa niyo ba? Dili lang siya basta-basta reward, dili lang siya reward lang. Dili lang siya great reward, but exceedingly great reward. Kani siya na verse kay kanang reaffirmation na ni siya sa Ginoo ba kay Abraham sa iyahang covenant gani na mabasa nato sa kuan sa Genesis 12:1-3. Mo ni ang covenant sa Ginoo kay Abraham. Now the Lord had said to Abram, "Get out of your country, from your family, and from your father's house, to the land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curse you, and in you all the families in the earth shall be blessed." Amen. Muna siya ang kanang covenant sa Ginoo kay Abraham. Pagsultian ni kay Abraham sa Ginoo kay Abraham, sa next verse ana, nituod dayon si Abraham. But along the way, naay mga siguro nagbati siya kanang kanang kahadlok, ano ba, naay fear na abot sa iya. So napon siya mga failure gani. And then abot ni dire sa sa chapter 14 verse 1 na gi-reaffirm sa Ginoo ang iyahang commandments, iyahang covenant kay Abraham. So niyon siya dito, "Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward." So pagbasa pa nimo ani ba na kanang ang Ginoo nagkuan siya kay Abraham ba na nagpasalig siya na ayo kahadlok, "I am your shield, your great reward." Ang kuan niya ba kay kanang pinasahi siya na kanang reward. Dili siya kanang kuan. So karon ato ning agihan na may mga reward na kanang ihatag ang Ginoo sa ato kung natay buhaton, kung natay dili buhaton, kung natay sundon sa iyang mga pulong, na siya mga reward. Because ang Ginoo is ato yung rewarder, di ba? Sa iya nagikan tanan, tinubdan sa tanan, mga atong pagkinahanglan na sa iya. So iya na i-provide. Pero sa Bible nay mga kuan na kanang sugo na atong buhaton para madawatan ang reward. Pero kani lahi siya, di ba? Pero before quick lang nato agihan nato ang mga kuan kanang ways para makadawat ng reward sa Ginoo. Kailan ba? Quick lang ni siya na kuan na. So, primero makita nato sa Matthew 6:4. NLT na lang ta. Okay, asa na. "Give your gifts in private and your Father who sees everything will reward you." O na word na reward Maghatag daw ta sa ato ang gifts in private na kanang mutabang bata sa ubang tao or magtanong bata sa ubang tao na kanang wala ilain nakabalo, wala na to gi-broadcast. Karon uso man sa social media ana mag-video dayon guys, luoy kayo si kuno nagkaon ra siya ra isa mana sa parang luoy kay wala siya ihalin. Samahan niyo ako bigyan natin ng pang happy meal. Murag ana na makuan ba. So ang kanang reward lang na dawat kung inana na kanang i-broadcast nimo, syempre for the likes ang mga kasagaran para like mapalakpakan sila nagkuan sila pero na-miss nila ang reward yun sa Ginoo na nakakita
nagatanaw sa atong kasing-kasing ba sa purpose nga no naghatag ta sa uban. Sunod, tapat lang po siya na verse ana sa verse 6, Matthew 6 verse 6. So, but when you pray, go away by yourself. Shut the door behind you and pray to your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. Oh, reward yapon ang gikuan gisulti dra. Kadawat tag reward if we have a personal na kanang prayer ba na ginabuhat. Kay dira man god kay kanang mabubo ginato ang ato ang kanang pagbati dira sa Ginoo ba. Unlike sa diri na corporate na to na prayer, sagaran mag-agreelan ta. Ang kanang ginabuhat na diri result ra gyud na sa ato ang personal na prayer life, di ba? Sa ato mga panimalay. Ang Ginoo nakitaan na and kadawat o tag reward. Sunod, sa Matthew chapter 6, Japon, verse 16. When you fast, don't make it obvious. As hypocrites do, for they try to look miserable and disheveled, so people will admire them for their fasting. I tell you the truth, that is the only reward that they will get. Oh, same na siya katong tulo, no? Kanang maghatag ta in private, mag-pray ta in private, mag-fast ta in private. Kaya kung gina-broadcast, ma-broadcast naman, katong palakpak, mo na lang ito na reward. Ma-miss na to ang tinod na reward sa Ginoo. Next pa yun. Akala siya, mapipila niya sa mga kuha na ako lang agihan. Uban ani kay nabuhat na siguro na to. Ang uban kay kanang in process pa ta. Uban, wala pa yun. So, daghan pa yun ni. Di siya na to mahuman ni tanan, pero quick lang ni. Before ko, to sa pinaka-point na to karon, okay? Sunod, answer this. Sa Psalms 19, 9 to 11. Okay. Reverence for the Lord is pure, lasting forever. The laws of the Lord are true. Each one is fair. They are more desirable than gold, even the finest gold. They are sweeter than honey, even honey is dripping from the comb. They are warning to your servant, a great reward to those who obey him. O reward yapon. Kaya siya, ang kanang pagtipig na to sa pulong sa Ginoo ba, na kanang atong nabasahan, ato ang nasabtan, atong ma-apply. Di ba rewarding kay siya pag ma-apply na to ang ato ang kanang nabasahan na pulong, na kanang, nakaingon ba na, kumpleto yun ang adlaw kay natuman nako ang kanang pulong sa Ginoo. Next, sa Matthew 5, 11, 12. Ano siya today? God bless you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Be happy about it. Be very glad, for a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets are persecuted in same way. So kana dayang pagkuha na to, kanang pag-endure na to sa kanang mga persecution na abot sa to ba, the moment na kanang nagsunod ta sa Ginoo, na may mga persecution yun maabot. So ban sa ilang pamilya, kasi nagsunod na sa Ginoo, lahi ng tinuuan, mga inana ganun ka, pero it's a kanang nagpamatuod lang ba na kanang followers gunita ni Jesus, kay niagi ang atong mga disciples na even Jesus niagi og persecution. And ilan ang gi-endure because naay mas lindot na reward ang Ginoo sa unahan. Amen? Next. Kanisa, ganahan mo Luke 6:35. Ano love your enemies. Ganahan mo do good to them, lend to them without expecting to be repaid. Then your reward from heaven will be very great. Okay, very great na reward yun. Di lang great lang. And you will truly be acting as children of the Most High, for He is kind to those who are unthankful and wicked. Dali na ba ang pag-love sa enemy? Yes, of course, because followers man ta ni Jesus, di ba? Dali na katag og kapasayloan, lahi na nato sa higugmaon, dali na nato sila palabyan, ang kanang maghatag og dako na lugway sa ilaha. Tungod kay na-adapt na to ang personality sa Ginoo na kanang mahigugmaon jud sa tanan, walay pili. And because ato nang gina-apply, we will receive a reward. Ang ingon sa dire. Sunod.
Hebrews 10:35 to 36. So don't throw away this confident trust in the Lord. Remember the great reward it brings you. Patient endurance is what you need now so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. O nagapoy reward. No, kana daing pagkuan nato, kanang paghulat nato ba? Patiently waiting. So say kay kanang maghulat mo kay murag boring guna sa atong kinabuhi no. Labi na kanang wa ta kabalo kung unsay ginaplano dahil sa Ginoo niya, nagahulat lang ta murag kanang usay ka na matintal ta ba na pangunahan nato ang Ginoo. But if we are patiently waiting sa lihok sa Ginoo sa atong kinabuhi, madawatan yun nato ang iyahang promise ato. Amen. Sunod, amo ra dito akong nakuan. Pero daghan pa di ba sa Bible, daghan pa sa mga kanang sugo na kanang buhaton ni na dili ni may buhaton, kadawat ka ani. Daghan promises ang Ginoo. Pero nasa kanang kuan, kanang kuan ba kanang sugo. Pero kaning balik ta tong sa key verse na to sa Genesis 15:1, kanina ba kay reward siya na kanang gihatag na sa Ginoo na walay kondisyon, unconditional. Tinatawag na siya sa kanang kuan Bible na kanang Abrahamic na covenant, unconditional na covenant. Na kanang wala kay gibuhat na kay reward. So ay gustuhan na. No? Unconditional siya. Tapos dili lang pag siya kanang reward, dili lang siya great reward. Yun Pedro, exceedingly great reward. Oh. Nya po wala kay gibuhat. So murag mahimo siya low risk, high reward. Ay, no risk yun. No risk, high reward. Kung sa kuan pa karon ka na mag-business ka, or ka na mag-invest daw ka, kinahanglan mo high risk para dako imong reward. Di ba namin nana? Kinahanglan mo ka ng kung kato imong gi-invest, pwede mawala. Pero kung kuan siya ka na mo boom siya, di dako imong reward. Itay sa kanapong mga sa trabaho, kinahanglan dako ta og posisyon para dako tag sweldo, lamaw na reward. Sa kanang kuan sa eskwelahan dapat dagko og grades, may estudyante dagko og grades, may exam, may mga participation sa kuan ay buhaton para na i-reward. Pag human sa klase, na ka ng reward ba, na medal madawat. Ya diri i-awardan pa yun diri sa simbahan, tagaan pa yun ni Pastor Ding. Kaya ito pa 1,000. May na. Tapos kanang sa kuan, sa sports, kinahanglan kung gusto ka maka-reward o kanang may champion ka, kinahanglan yung kanang training. Kanang makuan jud ang imuhang kanang physically fit ka, kanang ready kayo sa kanang mga kuan sa imuhang giapilan na sports nana. And even sa Bible, inana pod naay kanang mga reward ka madawatan nga nakay buhaton. But kani siya is different, di ba? Exceedingly great reward. Unsa man na siya? Exceedingly great reward, ang giingon niya diri, do not be afraid, Abraham, I am your shield, your exceedingly great reward. Anam siya pagkasulat. So, ang exceedingly great reward is ang shield di ay sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tama ba? Kung pagbasa mo na, I am your shield, your exceedingly great reward. So, ang shield, ang pagprotection sa Ginoo sa ato, reward na kaayo. Di ba? Nakanang dili ka maunsa. Unsa imo ang buhaton kanang makasalig ka na mag-prosper siya kay shielded man sa Ginoo. Di ba? So mato ta din na punto na ang exceedingly great reward di ay nagi-promise sa Ginoo kay Abraham, gi-promise niya sa ato kay ang iyang protection. Amen. Diba, nindot kayo no, nakanawa tay buhaton, protektado na tanan. Labaw basta sa kanang mga VIP di ay. No, VIP, kanang kuan man sila kanang naay kanang so ito kanang guard, mga guard nga kanang kung pusilon sila ana katumsalo. Ana ang kuan sa Ginoo sa to ba na shielded ta. So kini how the Lord protects us. Ano siya? Maprotektahan ta sa Ginoo kung sundon nato ang iyang guide. He will be our guide. Diba? Kung guide na to ang Ginoo, we are shielded.
Pareho ng kuan na kay guide. Kanang mag-drive ka, wala ka tuod sa kuan, tuod sa imong adtuan. Pero butang naman nimo sa Google Map, maadto ko kuan sa Buda, asa ko moagi. Pagihon ka na niya dire sa kuan. Wala gyapon ka tuod ato. Dali ra ka maabot. Pero napoy guide na kanang katultol gyud siya kung asa moagi bisan wala na sa Google Map. Tung one time birthday to ni Kuya Daboy nangadto mig Buda katuyod. Si Romel kabalo gyud siya sa dala na wala sa Google Map na mas dali. Natultol niya na, sige, dili tagi ana. Naabot mi dito. Pero nalangan gyapon mi ato kay kanang di mo ko kumpiyansa sa agihanan. Tapos kaya Daboy di mo kumpiyansa. Pero duol ra gyud siya kung kanang katultol gyud ka, maabot gyud ka dito kanang gawas kag kalinan ana. Dali ra gyud kayo kay compare sa maagi ka diri downtown ba. Guided me kay tungod sweeto among gisundan ba. Kabalo siya asa mo liko, bisan wala na sa mapa, kabalo gyapon asa mo gawas. I don't know. Napoy guide na kanang karon kanang kung gusto ka mulaag out of town or diri sa Pilipinas, na kanang mga tawag na tour guide. Di ba? Tour guide. Pwede man i-DIY ra kay karon na may kuan kanang mga group sa Facebook, kung gusto ka madto dire dali ra kay nimo mahibal-an kung unsay mga attractions, unsay kanang kuan, kanang unsay dapat andamon. Pero mas nindot gyud tong naay tour guide kay pag-abot nimo sa airport, nay mo sundo sa imo, sa hotel nay mo sundo sa imo. Kung naay kay tour guide, kuan ba kanang convenient ba? Naay convenient. So di kay ka mahago. Kaso lang kung naay bayad. Awan, mahal pa kayo maningil. Uban kay scam pa. Nay bayad. Pero sa Ginoo, yun na dire, walay bayad. No risk gani no. No risk, high reward. Ay ang guidance sa toa. Available permanente ang guidance sa Ginoo sa toa. Nasa iyang pulong. Ma-miss lang nato na kay di mata mo basa. Na-miss na tong guide. Pero available siya permanente. One time, istoryari sa cell group dire, tanto si Kuya Daboy ba siya. So ano pag kay balo na kanang nakikistorya na sa ang Ginoo sa imo na kanang pulong. Siya lang pag naka-post ko, na-meditate ako nagmaayo. Yung tubag ko ato no. Usay biya ko isto kanang pagbasa na ko sa gabi. Sa gabi nakaiwit na di ay ba, makaingon kag uy, mo man ni dapat na ako buhaton ganiya pero na-miss na nimo kay gabi naman kanibasa. Kung nabasahan dito na akong buntag, naggiyahan ko sa Ginoo na wala ko nagka-desisyon nagmali. Ba? Available siya. Na-miss lang siya kay tungod kanang kita ang wala nag-atiman ato. Ana siya di sa Psalms 32:8. Nindot kay siya. The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Wow, nindot kay no? I will guide you the best pathway. Dili lang dahil kung asa na kuan, katong best na pathway. And dili lang tayo i-guide, I will watch over you and advise you. Tanawon ka niya, sultian ta niya. Tay mali atong lakang, oops, dili na, mali na. Oops, diri ka. Murag ka na bata nag-guide ba? Diri ka na, kana. Nindot kay siya na verse, di ba? Ang pangutana, question, are you willing to be guided by God? Or you want to have it your own way? Amin yung tatong permero, dali na kayo, no? Pero mostly, unsawan, dito ta sa ikaduha, sa permero. Sige lang. Sasya, are you willing to entrust God your future? Willing mo? Amen. Amen. Diyan kayo. So dire, mato sa ikaduha na punto ba, na ang Ginoo, God deals with us in different ways. Lailahi ang pag-deal sa ato ang. Lailahi ato ang capacity, lailahi ang level sa ato ang kinabuhi karon. So ang Ginoo, mubuhat siya og mutang na kanang angkop pod sa ato ang kuan level, di ba? In different ways. Una na example nako, balik na to si Abraham. Pagtawag sa Ginoo sa Abraham, kay Abraham anak siya,
dito sa Genesis 12, basta na, bilin imuhang pamilya, ibilin imuhang kabtangan, imong mga relatives, kan, biyae, kay nakoy giandam na mas nindot sa imuha. Pag ingon ani sa Ginoo kay Abraham ba, si Abraham, ang status sa iyang kinabuhi kay murag comfortable na kay nana sa pamilya, nana sa kanang mga properties dito sa iyang lugar. Comfortable na siya ba, pero gitawag gyud siya nahawa dira kay nakoy giandam na mas nindot. So sa ato karon ba, maybe some sa ato karon feel na to na nata sa atong comfort zone, comfortable na ta. Muna usahay ka ng ang mga tao, dili na kinahanglan guidance sa Ginoo or dili na nila kinahanglan ang pag-protect sa Ginoo sa ilaha kay kuha naman established naman. Mostly ana yun no? Kay kuan mapalit na ako kung gusto, adto na ang gusto, kung magkasakit ko na ako ipambayad. Ano ba? Mawala na sa tao ang kanang pagsalig niya sa Ginoo. Tungod kay na-establish na ba? But si Abraham, pagkadungog ani niya, nag-trust din siya sa Ginoo. Ana ba ta? From comfort to discomfort, at first, siguro, discomfort to siya. Kay wala man siya sure kung kay future naman itong giingon sa Ginoo. Dili man to na kanang magunitan na ba? Dili na kanang nananagid sa unahan. So lisod siya kanang kung kanang weak ang imong trust sa Ginoo. Lisod siya sa ligan na kanang ani akong buhaton sa imo. Makaingon pa siya kag ipakita sa Lord bago ko musunod. Sige kasagaran no, ana gyud. Or mingon kag sila lang sa Lord kanang mag-observe lang sa ako. Tanaw na to kung mugana okay, sunod ko sunod. Ana kasagaran no? Kay mag-doubt yun ta ba? Pero kay Abraham nag-trust dayon siya. Trust dayon siya ba? Go, diretso dayon siya, lakaw dayon siya diretso. But along the way, naabot kay Abraham ang fear. Bisan, nasa kanang capability sa iyang faith ba, naabot gyapon sa iya ang fear. One time na naabot sila sa Egypt, na hadlok siya sa iyang kinabuhi, kay basig patyon siya. So, ina niya si Sarah, iyang asawa na, kung naging mga tana, ina na kanang, isuon ta, dili ta asawa, kay basig, kanang maibog mo gina sa imo, kay gwapa man ka, patyon ko, ana ang kadlok niya ba? So murag naka-decision siya ginato no niya. Permiro dako naman kay ito yung trust sa Ginoo, wala na yun niya gisagad, niabot na kanang ni ana ba? Pero bisan pa man in ato, ang Ginoo faithful yapon kaayo sa iyang promise na kaning exceedingly great reward, ang protection niya kay Abraham ba? Kaya naabot man ning chapter 15 verse 1 na iyang gi-reaffirm kay Abraham na don't be afraid. Balikan niyo ba? So ang kanada ang protection sa Ginoo sa atoa, dili na siya once na hitabo na kana na moment lang na pagsulti sa Ginoo sa imuha, dili lang siya sa inana, kundi in every moment and every day sa atong kinabuhi. Kung ano sa atong mga lakang, kung sa atong stop, naadra ang protection sa Ginoo. Dili siya na kana lang na time. Every day, dili mawala. Bisan na fail ta, na damag, nagyapon yung pag-protection. Raro na mga bata, grabe ni mo kanang atiman na mga balintong mangyapon na sila. But nagyapon sila, wala kanyo na tanga, tang GA, dili ba na? But nga kanang naigugma na ginikanan siyang anak na okay lang na naara ko dire mo kwan sa imo di ba? Samot na ang Ginoo, di ba? Na matinud-anon kaysa iyang pulong. Sunod na tao na yun sa pagdeal sa Ginoo. Kato si Abraham to. Sunod ani nako example dire. Ang wise men, no katong three kings. Three magi. Tawag sila wise men. Okay, wise sila no? Pero kinahanglan gyapon nila guidance sa Ginoo. Kinahanglan gyapon nila kanang shield sa Ginoo para makaabot sila kung asa na anak si Jesus. Kung sa may guide nila. Ang star. Ana sa Matthew 2:9. After the interview, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. Wise men na tawag sila ba, ba't kinahanglan gyapon kayo ng Ginoo? Okay, kung wala tong star, nasaag yun sila.
Wala may Google Map yun sa una, walay Facebook sa una na nakapost pa si Mary na kanang sana here at Rivera Hospital ng anak. No? Wala, dili, bisan wise man na tawag sa ila, wala sila kabalo, asa na anak si Jesus. Pero gitagaan sila guidance sa Ginoo, ang star, para makatultol sila kung asa mga ito. Ngayon tayo na ra karon no, makita ra tag star, maka-decision na tag tama dahil no. Like, Lord, unsa akong suoton ron, tangig star. Tayo na nanguyab, Lord, kinsa akong sugton, tangig star. Na, Lord, kanang dawaton ako ni na-offer at tangig star, Lord. Ngayon, naana ra no, but karon atong faith sa pulong sa Ginoo ang atong pinaka-guide. Amen. Dili siya visible na star inana, but kanang mabati yun nato ang paggiya sa Ginoo sa ato pinagi siyang presensya o siyang pulong. Amen ba? Sunod na grupo sa matao na yun sa sila pag-deal sa Ginoo para proteksyonan sila ba o maggiyahan sila. Ang mga Israelites, silang journey to Canaan. Basahin na to sa Exodus 13:17. Ano siya dire? When Pharaoh finally let the people go, God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory. Even though that was the shortest route to the promised land, God said, if the people are faced with battle, they might change their minds and return to Egypt. Ano ba? Pag-deal sa Ginoo sa ilaha, duol na kayong promised land. Gikan sa Egypt to Canaan. O kung ikuan mo na karon, Google Map na po nato na ron. Kung saan sa kalayo, Cairo to Israel. Israel naman, no? Kwanda siya? 9 hours kapin ra. Kay gwapo ng dalan, 9 hours kapin na lang. Kana, kung magsakinan. Kung magbaktas, mga 6 days. Wala, no? Pero sila, naabot sila 40 years. Doon na kayo, no? Pag-deal sa Ginoo sa ato, bisan kabalota sa way, kabalota sa pamagi, natay idea unsa buhaton, pero dili itugot sa Ginoo. Kabalota na, ani ra may buhaton, Lord? Maghawd-hawd ta ba? Pero dili siya itugot sa Ginoo. Because katong nasa verse, makasugat ta og gira sa unahan na dili nato kaya. Wala gialaw dayon sa Ginoo na kanang maabot ta sa iyang promised land sa tuwa ba? Because along the way, kasabot ang Ginoo na makatubang tag battle na dili na to kaya, dili ta prepared. Pag nindot kay na protection, di ba? Protection kay siya, bahalag langan, basta wala ako nakasugat o gira. Di ba? Bahalag ka ng, dili dahil hindi, sa kita magdali, resulta dayon, nang dili ta kahulat ba? Gusto na to ka ng result dayon, good. Kana bitong magpakuan sa may mga kinang-kinahanglan result. Kana sa exam, gusto na to na ugma na dayon kay para atong kakulba dugay kanang dili dugay ba na day result. Pero pagwali ron dapat wali na dayon ko to kay para ako makulba atong pila ka semana kay wala na. Gusto na nato na result ba? But ang Ginoo ginahan-ay niya tanan para dili ta mo face og kanang immature na kanang battle ba. Sulayan yun to sa kanang sa mga Israelites na kalabanon ang kanang Egyptians or sa Philistine na territory. Di nila kaya, kay dili man sila mga trained na warriors. Mga slave man sila sa Egypt. Kabalo naman nila, kanang magtrabaho, laborer ba. So wala sila ikuan, wala sila armas, dili sila ready. Muna ang Ginoo, wala sila gipaagi dito. Langan siya pero protektado. Ano ba? So, basahin na ito na ang kwan. Sunod na verse, verse 18. So God led them in a runabout. Tuyok pa yun sila. Runabout way through the wilderness toward the Red Sea. Thus the Israelites left Egypt like army ready for battle. Ready na kayo ang kanang Egyptians na makigira. Pero gipatuyok sila sa Ginoo.
Hantod naabot sila Red Sea. Abalo sa Red Sea, di ba? Dito nahitabo ang nindot kay na milagro na ang dagat na tunga. Power kayo. Kung wala sila, ni tuyok ato gipatuyok sa Ginoo, dili nila ma-witness ang milagro sa Ginoo sa pagtunga sa Dead Sea. So sa ato karon sa ato ang paggiya sa Ginoo sa ato ba, langan no Lord tuyok dagan pagkuan. Tungod kay ihatod ta niya didto sa iyang nindot ug dako kay na milagro na giandam sa ato ba sa unahan. Amen. God allows these things not to punish us or delay us, but to tell us that not through our strength, but through His power. Amen. Kaya kung shortcut ratong gusto, may matag, ako na good. Siyempre, kabalunod ko, anak. But dili, kinahanglan na ito magsalig sa gahom sa Ginoo. Pero man, sa paggawa sa Israelites sa Egypt ba, kabalo mo na ang protection sa Ginoo sa ila wala na ni biya. Ang kanang kwan katong representation nato is ang pillar of clouds. Di ba? Remember mo sa story? Iubanan na sila sa pillar of clouds. Guidance sa Ginoo, protection sa Ginoo. Despite ang mga Israelites, makabasa tara, ano sila kana reklamador, basa ta ba kay makayong tag, so man din sila, oy, klaro na kayo na ginabuhat ang Ginoo sa ilaha, pero jahe nga pon sila ulo, di nga pon sila mutuo. Back to me ang question, ikaw, paano ba? Ikaw, ana po di mo hang pagsalig sa Ginoo? Tama, no? Ganyan ka. So, giubanan sila sa pillar of clouds. So, ang isa sa protection sa Ginoo, He will come ahead of us. Mag-una di ang Ginoo sa ato. Ana sa diri sa Exodus 13:21. The Lord went ahead of them. He guided them during the day with a pillar of cloud, and He provided light at night with a pillar of fire. This allowed them to travel by day and by night. So ang guidance sa Ginoo, mag-una yun di ay, iyang protection nag-una. Dili na ulahi ba? Kaya sa yung tayo, na-miss na ko to. Ikaw rin na ka-miss ato. Wala mo ka nagtanaw sa guidance sa Ginoo. Mag-una yun siya, dili siya nag-ulahi. Para mo atong star, nag-una atong star para makaabot ta. Kaabot na daan ang Ginoo dito ba? Bago ta mo abot, giandam na niya tanan. Where the Lord guides, He provides. Diba? Dire, ang guidance sa Ginoo, itong pillar of clouds, na nang nasa'y kanang protection, hindi lang siya protection, but na ay provision. Ang na to na dito, provided ilahang tubig, provided ilang pagkaon, na sila'y mana, na sila'y, sawa sila sa mana, na sila'y katong pugo. Dili itong pugo na kanang quail. Provided ta, dili ta pasagdan sa Ginoo ba? Dili lang kutob na gi-guide ta na diri padulong niya. Bahala na ka dira, diskarte dira imo. But gi-guide ta padulong sa asa ang plano sa Ginoo, provided ang tanan. So protected ta, dili ta mabalaka na yes Lord, sunod ko pero sure na Lord hadlok mo ko. Dili kay nay provision ang Ginoo. Bisan pa kani ang Israelites na sila sa wilderness. Wilderness na to wala gyud kwan dito. Imposible kayo mabuhi tao dito dugay. But na ang provision sa Ginoo sa ilaha na nabuhi pa sila 40 years. Nakasustain sa ilaha ba? Ano siya? He will bring you to the wilderness, not to kill you, but to bring you to the place that you've never been before. Kung nindot kayo na testimony kay nakaabot ko dito lugar, nakaabot ko sa wilderness na wala magyuy mo gusto mo adto dira, pero well provided ko sa Ginoo, well taken care of. Well, nindot kaayo siya na testimony. Wa mo musukol ka adto ana dira. Ang guidance sa Ginoo, next point dili lang siya nakanang where to go,
And kanina liko where to stop, but He knows the right timing. He will guide us when to go, tapos when to stop po. Dili lang siya nakanang dili ka ato dire ana. Dili siya diretso ba, but naay time na muadto, naay time na mag-stop. Amen? Kay ana dire tong ang pillar of cloud yapon ani iyahang ang kanang iyahang action niya ba. Exodus 40:36 to 37. Ano siya? Now, whenever the cloud lifted from the tabernacle, the people of Israel would set out of their journey, following it. But if the cloud did not rise, they remained where there were until it lifted. So, ang protection sa Ginoo sa ato dili lang siya pag-ingon ba na asa ka, unsa, but night time, when? Tay, plano sa Ginoo sa ato, magminyo. When is the right time to get married? Mga ano ba? Dapat yung mga question na, when is the right time to start a new business? So, yan na, di ba? When is the right time to go abroad? Mga abroad ka. So, ito, when is the right time to kanang accept this offer? Ana, kung dawato na kanang gina-offer sa ko. Kay daghang mga offer, mga abot sa to, daghang mga kuan ba, but dili siya right time usahay. Kay siguro, di siguro, kay ang Ginoo nakakita na kanang dili pa ta prepare para ato. So we need time for preparation. Ana ang dealing sa Ginoo sa ato Ana dire while waiting ba when ana ba nakanang ang cloud sa Ginoo mag-stop gani siya. Kintahay dugay kay siya na ni stop ba. So yung buhaton sila siguro kay abot siguro kanang tinuig to na mo stop. Yan na po yung time na kanang may pag-stop nila, yan nakabutang na sila tent. Nihawan po dayon. No? Siguro imagine nimo ang kuan ba, ang logistics ato. Magdala na sila kanang ilang tent kay itukod man nila dito silang puyo. Mo pay pagbutang nila, nya man nilihok ang cloud. Mabilin ko, kung dili ko diretso. Tayo mo pay pagkatulog sa mga anak. Mo pay na stress na mama magpatulog siyang anak ba tulog na kay nakatulog no tagmayo gibutang dira pagbutang kay nilihok ang cloud nak mata kay lakaw na punta hasul kayo di ba hasul kay siya but ang timing sa Ginoo is for dili siya waste na time it's for us to prepare para sa atong preparation man God so nang kinahanglan prepared ta always para sa time na mando na sa Ginoo, makaadto dayon ta. Dili ta mabilin ba or dili ta kanang ma-shock na lang na uy mo na din because we are prepared. Mo nang ang guidance sa Ginoo sa ato, iyang protection is everyday gyud siya nahitabo. Kay anytime iyang ipahitabo sa ato ang iyang mga plano ug iyang mga mando. Next. God's shield is not visible, but we are protected 360 degrees. Sa tuwa karon ba, wala naman kanang inana, wala man tay cloud karon na kanang maoy mag-protect sa tuwa na kanang parehas na nahitabo sa Israel ba. But mabati nato ang presensya sa Ginoo na naka-protect sa ato 360 degrees. Asa angle sa ato ba? Asa angle sa atong kinabuhi protected sa Ginoo. Ang Israelites bisan visible na sila kay abot gyapon sa ilahang kanang kinabuhi ba na kanang magmurmur sila or mag-question sila sa Ginoo. Kay tungod namang timing good na dugay. So bisan visible kay sa ilahan abot gyapon sa ilahan ana. Sa tuwa karon wala may nana. So, mas kanang vulnerable ta, di ba, na mas dali ta na kanang mapaling ang ato ang pagsalig kay wala may physical good na cloud. Ang ato raman is through our faith lang man na ang Ginoo nakiguban sa ato ang Ginoo nag-guide sa ato So mas bulahan ta kay wala ta kakita, gatuot ta.
Di ba alam kong Ginoo? Blessed are those who believe na wala nakita. And bisan pag kanang pangit ang palibot, pangit ang situation sa palibot, ginalabayan tag kanang mga pasakit sa ubang tao, ano ba na yung mga kwan sa to dili man kanang physically sa to makita na kanang madaugon, but deep inside kanang kabalo ta ba na madaugon ta kay kanang naang Ginoo sa to na nagaprotekta. So dili na kinahanglan na nagyoy visible na cloud. Ang ato ang trust lang sa Ginoo ang mas importante. Musag kanang kwan ba? Kita ang matao nagapangita gyud sila kanang spectacular na kanang mga testimony, ano ba, mabilib yun sila na spectacular na kanang mga milagro sa Ginoo. Muna kung mamina ko sa bantao sa ilang testimony ba, linduta silang testimony no kanang day and night yun ba, makita niyo silang kinabuhi na dako kayo yung kausaban. Yung kung magunaw ako, compare na ko sa ako ang life, murag di man kayo kanang klaro na kanang mayon na kuan ko sa una kanang palahubog ko, dili na ko palahubog ron. Dili na sorry ba. Kanang drug addict ko sa una, kanang di na ko drug addict. Anak ko'y cancer, naayok ko. Dili na na story sa akong kinabuhi ba. Murag kanang di siya pang MMK. Ano kung mag-testimony siguro ko kanang murag dili siya kanang benta ba sa kanang sa mga tao ba. But nang nakanindot kay makaingon ko ba na maayo yun kay ka Lord no kay gi-preserve ni mo akong kinabuhi ba na wala ko niagi ana ng mga butang ba na trials na kanang lisod kaayo na di lang ko makaya kalami ana walay problema di ba may gusto kay problema di ba because ang Ginoo is kanang gapamuhat sa ato every day na siya guidance sa ato every day ba na kanang hinay-hinay na kanang mubago sa ato ang kaugalingon na dili lang ta na kanang mangita gyud na kanang dako kay na milagro mahitabo sa akong kinabuhi Lord na kanang maninuod ni kog pangalaga dira sa imo but kanang everyday lang yun nato na kanang pag tuman gani sa Ginoo dako na kay nagkausaban kay ang unsa magud ta karon is resulta gina siya sa atong mga binuhatan sa una dili man siya mo resulta dayon but kanang ma-build up siya ba hinay na kanang makuan karon ani naman day gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi mga kuan ka ba na yani naman ko pag-protect sa Ginoo na kanang wala na naagi atong problema na lisod kayo malikayan sa ba kanindot na likayan jud ang problema no you know uban malipay sila na problema kay challenge sila na problema usay kay kanabay problema na abot sa ato kay bunga gyud na sa ato ang mali pod na kuan sa una day no paingon nato mingon na nato na gisulayan sa Ginoo ay bunga na din sa ato ang wala pag-ubay sa Ginoo sa una. So na ba no? Ang ato ang decision karon na musunod sa Ginoo will result in the future og kanang best para sa atong kinabuhi. Na di ata kinahanglan pareha sa Israelites ba na wala nagipaagi sa Ginoo gira, wala nagipaagi kon gidugay siya pero lahos makita sa Israelites ang kanang gahom sa Ginoo na namuhat sa ilaha. Amen. So mura siya kanang kuan ba? Katong igsuon sa prodigal son. Magulang mo to siya. Sa Luke chapter 15. Dito story dito pag uli sa katong prodigal son, handaan sa papa na ay handa na ay reward. Ito na reward no ni uli ra. Ni uli siya gikan nagpakasala. Ni uli nalipay ang papa giandaan. Malipay gyud ang Ginoo pa sa ato ano ba nakamali ta, mubalik ra kita sa iya ha. But yang katong magulang ba nasuko siya sa iyang papa. Nasa na naara mo ko diri wala lagi ko inana na reward. Ngita siya sa reward ba. Sumurag sa pangita sa mga tao na kanang mangitaw kanang reward, may miracles, may tabo sa kinabuhi. Usay kay kanang makabuhat dili kanang unworthy things gani na kanang dili na mao ang ato ang kuan ba kanang tumong sa atong pagbuhat. Kabno tubag sa papa sa iya Luke 15:31. His father said to him, "Look, dear son, you have always stayed by me, and everything I have is yours.
Ano ba? Nagpabilin naman ka diri, naa naman sa imo tanan. Pero na-miss na to ng inana na mabutang ba? Tungod focus ta sa kanang reward na tumadawatan, sa kanang mga milagro na may tabo sa atong kinabuhi. Na sometimes na kanang atong pagbuhat sa kanang sugo sa Ginoo is kanang lahi na yang motibo. Because kanang buhaton ako ni kay para atong gibangbasa ganiya no kay i-rewardan ko sa Ginoo. Mag-ampo day ko kanang sa balay lang kay kuan kanang kuanan ko sa Ginoo. Di na ko ma-appeal direk kuan kay sa balay raman daw day mag-ampo di na ko ma-appeal direk morning prayer. No, basig ma-misinterpret na to ba? Kay lahi na ang ato ang kuan. Na-focus na ta sa reward. Na magsimbalay ko kay nag-work man sa ila o ipanalanginan sila. Magsimbalay pud ko. Kay basi di ay sa ko. No, wrong motive no. Well, to sabon na to atong pangunahon na ba na buhaton na to ni dili just to please God but because naa na ang Ginoo sa ato resulta siya ba na kanang mo apekto diya sa ato na reward or wala na milagro or wala magpadayon gyapon ta sa pagpangalagad sa Ginoo tungod naa na ang Ginoo sa ato He is our exceedingly great reward kana nagod kana pa lang mao na gyud ang mag-drive sa ato ba to do the things na kanang makapahimot siya sa Ginoo. And kana siya na mga butang na kanang gikuan gyud sa Ginoo sa imo ba na buhaton nimo ni in-store niya sa imo And bisan pa inana maabot sa to ba na kanang sa atong paghulat sa lihok sa Ginoo or sa gayud sa Ginoo maabot sa to na kanang kanang ma-doubt na ta wala may resulta nagulat mo ko ani na inana babat karon pa natay ka nang ginahandom na buhaton ng Ginoo sa ato niya wala pa man question tag sila ani naman nya ako kay ani gapon ngano man na kanang sa ubang tawo naglambo naman nilang simbalay sa kuha kay wala kami ring yapon say ma-compare na nato sa uwan ba mag-compare na ta makasala na ta kay nag-compare naman ta. The Lord is dealing with us kanang lain-lain pag-deal sa ato ba. Depende sa ato katuli depende sa to capacity. Lahi ang pag-deal niya to ba bisan wise ka, lahi iyang dealing. Kanang kabalo ka kung sa buhaton, lahi pud ang dealing sa Ginoo. Because kanang personal ang iyahang plano sa atong mga kinabuhi. Na kanang lahi pud iya, lahi pud imo But one thing in common is pareho ta na kanang protektado sa Ginoo sa tanang plano. So, si Thomas sa Bible, Thomas na butang tag name the doubter kay kuan kay katong nagpakita ang Ginoo sa mga disciple, absent man siya ato. So, nagchika-chika ng mga disciple, nakita na mo si Jesus ba? Absent mo pa to. Dili ko mutuohan to, di na magunitan ang bangag siyang kamot. Ikabalo mo, ang Ginoo, huwag naman siya pakita to sa disciple, no? Nibalik pa yun siya ba? Para kay Thomas. No? Kasi Thomas nag-doubt na sway iyang pagtuo, gibalikan pa yun siya sa Ginoo. Pagkita nila, nasa John 20:28-29. Pag-abot sa Ginoo, mga tao dira. Diretso na siya kay Thomas. My Lord, my God, Thomas exclaimed. Then Jesus told him, you believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me. So bisan pag nag-doubt si Thomas ba, ang Ginoo spend time yun ba, na-imit siya. Same sa ato karon, same kay Abraham. Naabot man sa panahon na nahadlok si Abraham. But ang Ginoo, imit gyapon ta niya ba, to reaffirm, to kanang isulti balik sa ato ang iyang promise. So ato na sunod na punto mo siya, the Lord will meet us wherever we are and remind us of His covenant. Si Abraham, pagkuan sa Ginoo sa iya, pagsulti na pod ani sumpay sa Genesis 15:1 sa 2 pababa dira. Kay nakaingon pod gyapon na sa Ginoo na promise ka para sa akong descendants, wala mo koy anak para kana imuhang blessings madto ra ni sa ako ang kuan sa ako ang servant dire sa mga batos dire dili gyud sa ako ang sarili na kuan and then confirm na po sa Ginoo na dili para sa imo anak kay
kanang nagyud kay anak na maabot sa imuha. Ano bisan pag kanang maabot sa to usahay na ma-fail ta natin mga failures, ang protection sa Ginoo kanunay yun wala na wala because He is faithful sa kanina kanang promise niya ba, ang kaning exceedingly great reward na gi-promise sa Ginoo sa ato ba is faithful kay siya na buhaton ni sa ato. Kung asa man ta karon unsa may status atong kinabuhi, ang Ginoo i-meet gyud ta niya para i-reaffirm sa ato na ani akong plano sa imuha, na ako sa imuha. Wala kay lain pangitaon pa, kay naa naman ko sa imuha. So dire ana sa na kanang dili ta mahimong saba reward na kanang reward atong ginapangita ba or kanang kita gyud nato na kanang madawatan nato ang kanang milagro sa Ginoo na kanang visible ba, but atong i-pursue not the rewards but the rewarder mismo, this is God. We do things na kanang dili nang just to please God, but kanang butang ba na kanang tungod mo ay gikuan sa Ginoo sa ato gi-install sa ato na atong angay buhaton. Kaning mga pagkuan nato kanang pagsunod sa Ginoo, pagbuhat sa mga bulaton, is resulta lang yun na sa tungod ang Ginoo naa naman sa ato adaan. Dili siya kanang baliktad ba na buhaton nato, ginabuhat nato na kay para malipay ang Ginoo, matagaan tag reward. Na kanang paghunahuna ba, but it is baliktad kanang ato ni sang ginabuhat tungod sa Ginoo. Ana gyud siya. Ato ning ginabuhat tungod ang Ginoo na nadaan sa ato. So kani siya na covenant sa Ginoo is unconditional. Dili siya kanang kinahanglan na natay buhaton. Different siya sa kanang kuan ba? Sa kanang mga promises sa Ginoo. Naa na sa daan ang atong buhaton is ato lang tuuhan. And every day nato nabuhat ato agyong kanang pangutan-on kanunay Ginoo na mo na imo ang ways sa akong kinabuhi, Lord. Bahala magkanang di pa siya clear karon, Lord God, but I know magtrust sa Ginoo na in the future anihon nato na ang iyahang gina-promise ato. Anihon nato nang kuan ba kanang madawatan, maabot nato na ang promise na gihatag sa Ginoo. Giandam sa Ginoo sa ato. So ibasahon nato ning Genesis 15, 2-6. But Abram said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless? And the heir of my house is Eliezer of Damascus. Then Abraham said, look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir. And behold, the word of the Lord came to him, saying, this one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. Then he brought him outside and said, look now toward heaven and count the stars in you, if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be. And he believed in the Lord, and he counted to him for righteousness. Ang faith ni Abraham ba, yes, ingon na siya yes sa Ginoo. But niabot ang time, niabot fear na dili pa siya complete. But ang Ginoo ang magakumpleto sa ato ang pagtuo sa iya, pinaagi sa iyang pagpanghimangno, pinaagi sa iyang guidance, pinaagi sa iyang protection sa ato ba. Na kanang tungod niya na kanang mo lambo gani ato ang faith. Kanang mayroon na your kindness, Lord, leads us to repentance. Ang pagkamaayo sa Ginoo will lead us na kanang lambo atong faith ba. Ito maayo kaysa sa atong kinabuhi na kanang wala siya nagkulang sa pagpahimangno sa ato. Wala siya nagkulang sa paggiya sa ato kung sa atong angay ba. Ang Ginoo di siya gusto na kanang madaot ta ba atong kinabuhi. Gusto niya is the best para sa ato ang kinabuhi. And sometimes kanang maabot man sa ato na kanang mag-doubt or natek mga questions sa Ginoo na why man Lord in ani, but the Lord is faithful to kanang tubagon ra pud ta ba na kanang
dili ta na ay kay wala manggod ka nagtuo. Dili na yang tuwagba but iyahang kanang response is kanang sweet kayo na kanang not condemning but kanang makapabago gyud sa kinabuhi ba. The Lord will deal to us kanang in different ways sa pulong sa Ginoo, sa mga principles sa Bible, matudluan ta kung sa atong angay buhaton. Kani kay si Abraham gani kay example sa iya kanang gi-apply niya ang principle sa Bible, gi-apply niya ang gi-promise sa Ginoo sa iya sa chapter 14 nakatong time na kadang na-save na niya si Lot and katong mga tao sa katong hari sa Sodom. Pag abot niya to ni offer ang kanang hari sa iya ba na kanang salamat sa pag-save sa ako ang kuan sa mga tao niya kaning mga Lots imuha na ni ang kanang mga tao lang ibilin. But si Abraham kay nakakuan sa ba kanang nakadili gani siya sa material na butang. Okay siya dili na ko dawaton kuan na akong kuan kaning para lang sa nagasto nako sa mga tao ilang pagkaon pero kana imuha na dili na ko na dawaton kay kabalo ko ang Ginoo ang magpanalangin sa kuha dili ikaw dili tao ang Ginoo kay tungod siya ang ako exceedingly great reward ba makadili gani ka tungod sa dako kayo na reward daan nagyatag sa Ginoo sa imo ba mahimo na tang discerning gani kung unsay kanang mag-aabot sa tuwa ba di na ta pataka og kanang dawat di ta pataka og kanang kani kay gwapog offer ako ning dawaton di ba nya dili dayto siya way sa Ginoo. If we are protected by God, protektado ta sa kana na mga butang ba? Mga butang na kanang lindot siya, tanawon sa permiro. Mga agad, kanang sweet kay sa tanawon, lami kay sa tanawon. But in the end, it will lead siya to destruction. And dili na siya i-allowed sa Ginoo sa ato. Tagaanta niya guidance kung kanang mga butang na moabot sa ato, kung unsa ato ang dawaton. Naman, kay mula ito, ang kanang desisyon na itong ginabuhat magodon will leads kung unsa ang kanang maabtan nato sa unahan. So mag-close ko sa ato ang current na situation karon ba kanang siguro some in doubt naghulat dugay ba kanang napabay buhaton na Ginoo sa kinabuhi kanang ang uban kay kanang makaingon na ako sa wrong position diri ko ang plano sa Ginoo dira wrong good napaway kanang pag-asa na mabalik ko ba natay in question ta na kanang daghan kog na miss na siguro Lord na kanang imong mga pagpahimangno kay murag naabot na magyud na situation na kanang dako na ang problema mga ba na kanang ulahi na ba ang tanan? But no, dili ulahi gyud ang tanan because ang Ginoo is andam ta sugaton kung unsa man atong situation karon. Kung unsa man ang kanang kahimtang sa ato ang mga kasing-kasing karon. So uban sa to uban pareha sa kay Abraham comfortable na but we need guidance gyapon sa Ginoo. Uban ba kanang wise na but we need guidance gyapon sa Ginoo. Dili na to ma-outsmart ang Ginoo kay tungod ka baluta. Tungod kay kanang wise na ta, tungod kay kanang na abot na ta ani na kahimtang dili gyud ang ato ang kanang paglakaw kauban ang guidance sa Ginoo is every day, moment by moment, day by day sa ato ang life. And He is faithful na kanang ipatuman, ipahitabo gyud na sa ato. So dili ta mawad ang paglaom kung asa naman ta nakuan karon kung unsay nahitabo sa ato di ta mawad-an og kanang mag-uol ta ba na kanang lahi naman gyud ning kuan dagan sa kinabuhi ron but ang Ginoo is faithful na gina-remind ta niya ba ma-remind ta niya karon ma-remind ta niya sa moabot na panahon so karon maka-decide tag sunod na gyud ko sa kuan giya sa Ginoo sa iyang pag-protection sa ko but along the way maybe na mga kuan mo cross or ma-fail ta but ang Ginoo faithful kayo na kanang di gyud maundang ang iyang pagpahimangno ngita tag kanang tingog sa Ginoo na musulti gyud sa ato naman ang Bible na mabasahan nato kung unsa man ang ato ang mga angay buhaton so siya dili ta kanang kuan kanang reward seeker but seeker of the rewarder
So manindog ta. Kanang karon ba tagbuon ta sa Ginoo kung asa ang situation sa atong kinabuhi karon. Unsa man ang kanang level sa atong faith, sa atong pag-trust sa Ginoo, tagbuon gyapon ta niya because walay lain man na kanang maka padagan gani sa kinabuhi gani na kanang iya-iya lang na kanang mag-succeed gyud. Dunana siya agi pero di gyud na siya mao ang kanang reward na mulungtad. Nagod ka ng kuan katong mga tao sa kuan ba na nagsabot kaya sila maghimo sa kanang kuan Tower of Babel, di ba? Ila-ila raman to na plano silang kinabuhi, ila-ila raman to na kanang hunahuna ba na magbuhat ng tower para maabot ta sa langit, ana man to ilang kuan. Na sila na buhat gani bitaw pero wala gyud siya nahuman kay kana dili siya plano sa Ginoo, so naguba gyud siya ba. So sayang kayo ang kanang mga effort na itong ginabuhat karon na kanang sarili na mga pagpaningkamot, sarili na diskarte, sarili na kanang paggiya-giya na to sa itong sarili, pag-DIY na to sa itong sarili, sa kanang kuan ba sa atong maabtan na kanang ayha na lang ta mo kuan sa Ginoo pag kanang nanata dito sa kanang nanata sa distraction. Ato ang ikasing-kasing kanunay ba na ang guidance sa Ginoo kinahanglan nato sa matag adlaw. Dili man automatic dayon ang result mahitabo sa tuwa but we are sure slowly we are sure na kanang dalon yuta sa Ginoo dito sa kuan. So karon tagbuon ta sa Ginoo kung asa man ang ato ang kanang situation ug ipa-remind siya sa ato ang iyang promise na kanang exceedingly great reward. Pa-remind niya sa ato ang iyang protection na siya kanunay gauban ka nato sa matag adlaw. Amen ba?